Saan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bansa at bakit nagpapatuloy ang ganitong gawain? Ang pinagmulan ng korupsyon sa Pilipinas ay malalim na nakatanim sa kasaysayan at sistema ng bansa. Narito ang mga pangunahing ugat. Nagsimula ang korupsyon noong panahon ng mga Kastila sa pamamagitan ng sistema ng enkomienda na nagbigay ng kapangyarihan ng walang accountability. Tuloy-tuloy ito sa panahon ng Amerikano at Japanese na nagpalalim sa kultura ng mga patronage. Ang enkomienda ay pagbigkas sa wikang Kastila. Ito ay isang sistema ng paggawa ng mga Kastila na ginagantimpalaan ang mga mananakop mula sa partikular na nasakop na mga pangkat na di-Kristiyano. Ang sistemang padrino o kaparaanang padrino sa Ingles, padrino system, nakilala rin bilang patronage system, ay isang sistema sa Pilipinas kung saan ang isa ay nakakakuha ng pabor sa pagtaas ng ranggo o pampulitikang posisyon sa pamamagitan ng koneksyon sa pamilya, nepotismo o kaibigan, kronismo. Ang ganitong sistema ay nagdudulot lamang ng kontrobersya at korupsyon at nagiging hadlang sa pagkakaroon ng isang magandang sistema ng ating bansa na nakakaapekto sa isang bukas at patas na transparent o tapat na sistema ng gobyerno na isang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay walang pagbabagong nangyayari sa ating bansa. Dahil sa mga mananakop na nagbigay ng sakit na cancer na hanggang ngayon ay hindi nasusugpo ang kulturang ito na naging ugali na ng mga Pilipino at politiko sa ating bansa. Kultura ng utang na loob at political dynasties. Ang tradisyong ito ay nagpapalala sa korupsyon sa pamamagitan ng nepotismo at pagpapabor sa pamilya o kakilala na nagiging hadlang sa pagbabago public procurement scams. Malawakang korupsyon sa pagbiling ng gobyerno kung saan 45% ng pondo ng proyekto ay nawawala sa panlilinlang at panunuhol. Sa sistematikong problema ng korupsyon ay hindi basta-basta lamang sa isang pagkakamali kundi resulta ng disenyo ng sistema na nagpapalaganap sa katiwalian. Ang korupsyon ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagsimula sa sistema ng enkomienda noong 1565 na nagbigay kapangyarihan sa mga enkomendero na manungkulan sa mga katutubo ng walang accountability na ang nagpatupad ay ang mga Kastila ng sistema na nagbigay kapangyarihan sa mga enkomendero. Sa halip na magbigay ng proteksyon, ay ginamit lamang ito para sa sapilitang paggawa at pagkuha ng tributo na nagdulot ng malawakang pag-abuso sa kapangyarihan. Paglabag sa mga batas, bagamat ipinatupad ang New Laws of 1542, upang pigilan ang pang-aabuso, patuloy ang panghihina ng kapangyarihan ng mga katutubo sa ating bansa at pagdami ng katiwalian dahil sa hindi pagpapatupad ng mga regulasyon pamana sa kasalukuyan. Ang sistema ay nagtago ng ugat ng patronage at political dynasties na nagdulot ng oligarkiya at katiwalian sa kasalukuyang politika ngayon sa ating bansa na hindi mo maikakaila. Kung bakit ganito ang takbo ng ating gobyerno ay dahil sa mga sumakop sa atin. Kung inyong mapapansin kung sino pa ang mga bansang sumakop at nagpahirap sa ating bansa, ay ating tinatangkilik ang mga kulturang pang-politika, relihiyon, at iba't ibang paniniwala na naging sanhi ng bulok na sistema korupsyon na patuloy na naabuso ang kapangyarihan at hindi tunay na pagseserbisyo sa bayan. Galit na galit ang iba sa mga Chinese dahil sa mga islang nakuha nila sa West Philippine Sea na ang dapat sisihin dito ay kapabayaan ng ating gobyerno. Dahil sa politika, magmula kay Ramos hanggang kay Noynoy Aquino, dahil sa magulong sistema ng politika na unti-unting nakuha ng China ang mga islang ito, na ngayon ay patuloy na ginagamit ang isyong ito at isinisisi sa kasalukuyang gobyerno na wala pang nakapagpatunay na sasakupin tayo nito na hindi katulad ng Kastila, Amerikano at Hapon na talagang sinakop ang ating bansa. Na sila ang naging dahilan ng magulong sistema ng ating bansa na patuloy na tinatangkilik ang kulturang iniwan nila. Na ngayon ay kaibigan pa natin sila na kahit hindi maganda ang resulta ng takbo ng ating bansa dahil sa mga itinuro nila, ay patuloy pa rin tayong dumidikit at umaasa sa kanilang kapangyarihan na hindi tayo natututo, lalo na't sa sarili natin, pag-iisip at kakayahan na tayo rin mismo ang makakagawa nito para sa ating bansa. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.